Maraming misteryo ang karagatan at paminsan-minsan may mga nilalang na lumilitaw na tila galing pa sa ibang mundo. Ngayon, kilalanin natin ang ilan sa mga pinakakakaibang hayop sa dagat na minsan lang makita ng tao. Una ay pag-usapan natin ang giant oarfish. Hindi ito halimaw sa dagat. Kahit mukha lang ganun, ito ay isang higanteng oarfish. Umabot sa 17 feet ang haba nito at natagpuan ito sa baybayin ng Santa Catalina Island noong Hunyo 2015. Sa halip na katakutan, maraming tao ang na-curious at nagpunta sa tabing dagat para makita ito ng personal. May mga nag-selfie pa sa tabi nito dahil bihira lang makita ang ganitong nilalang. Karaniwan kasi ang oarfish ay naninirahan sa ilalim ng dagat, mga 700 hanggang 3,000 feet ang lalim. Kaya na makita ito sa ibabaw, talagang naging usap-usapan. Maging si Annie Macaulay, tagapagtatag ng Mountain NC Adventures, ay nagsabing ito ang pinakaunang pagkakataon na nakakita siya ng oarfish sa totoong buhay. Sa totoo lang, napakabihira nilang lumitaw, kaya't agad itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko. At narito rin ang Archaeopteryx. Isang nakakagulat na tanawin naman ang bumungad sa mga taong naglalakad sa tabing dagat ng Cantabria, Spain. Nakakita sila ng isang napakalaking giant squid. Halos buo pa ito ng matagpuan. Tumitimbang ng halos 400 pounds at may habang 30 feet. Isa sa pinakamalaking nilalang sa karagatan. Dinala agad ito sa Maritime Museum of Cantabria, kung saan ito nilinis at iningatan para pag-aralan pa. Ayon sa lokal na pahayagan, nagkaroon pa ng discussion kung saan ito ilalagay. Ipapakita ba sa museo o gagamitin sa pag-aaral? Ano man ang desisyon, napakahalaga ng pagkakatuklas na ito dahil ang Archaeopteryx ang pinakamalaking invertebrate sa mundo. Pinaniniwalaan na sa sinaunang mga kwento, ito ang pinagmula ng alamat ng Kraken. Madalas din itong isalaysay sa mga libro kung saan inilalarawan itong nakikipagtagisan sa mga dambuhalang balyena sa ilalim ng karagatan. At narito rin ang hoodwinker sunfish. Nakakatuwang balita naman mula sa California, isang kakaibang nilalang na karaniwang matatagpuan sa Southern Hemisphere ang napadpad sa Santa Barbara, isang hoodwinker sunfish. Natuklasan ito ng isang intern mula sa University of California sa Qual Oil Point Natural Reserve. Agad niya itong inulat sa mga otoridad at nang makita ng mga siyentipiko, nagulat din sila. Paano nga naman nakarating ang isang isdang karaniwang nasa paligid ng Australia sa California? Hindi man malinaw ang dahilan, tuwang-tuwa ang mga taga-reserve at agad nag-post ng mga larawan sa kanilang Facebook page. Ang hoodwinker sunfish ay tinatawag na hoodwinker dahil matagal itong hindi nadidiskubre. Para bang marunong magtago sa mga mananaliksik, ang mga ganitong isda ay mas malaki at mas makinis kumpara sa ibang uri ng sunfish. Karaniwan silang nakikita sa mga katamtamang malamig na tubig tulad ng Chile o New Zealand. At narito rin ang bagong uri ng jellyfish. Handa ka na ba sa isang nakakamanghang tuklas? Sa Tasmania, Australia, natuklasan ng isang bagong uri ng lion's mane jellyfish. Oo, kahit kakaibang itsura, ito ay tunay na nakakapanabik. May lapad itong halos 1.5 metro, kasing laki ng isang maliit na kotse. Ayon kay Lisa Ann Gerswin, isang research scientist, ito ang isa sa pinakamalalaking jellyfish na nakita niya sa buong karera niya. Ayon pa sa kanya, may mas malalaking uri sa Arctic pero wala pang nakitang ganitong sukat sa Australia. Ang natuklasang ito ay isa sa 3 bagong species ng lion's mane na sinusuri pa ni Gerswin upang mabigyan ng pangalan. Ang dahilan ng pagiging bago nito ay hindi dahil sa laki, kundi sa kakaibang itsura at istruktura ng katawan. At narito rin ang mega mouth shark. Ayon sa pangalan nito, maiisip mong kakain ito ng kahit ano, pero hindi pala. Ayon sa siyensya, mapayapa ang mega mouth shark, isang napakabihirang isda ang natuklasan malapit sa isang baybayin sa Pilipinas. Mga mangingisda mula sa Sorsogon ang unang nakakita at agad nagbahagi ng mga larawan. At mabilis itong kumalat online. Ang megamouth ay isang uri ng pating na halos hindi nakikita ng tao. Sinasabing maaari silang mabuhay ng hanggang 100 taon. Bihira silang matagpuan dahil nakatira sila sa lalim na umaabot ng 15,000 feet sa ilalim ng dagat. Sa lugar na halos walang liwanag, kahit nandoon ka, baka hindi mo pa rin sila mapansin. Isa rin ito sa pinakamalalaking uri ng pating na maaaring umabot ng 16 na talampakan ng haba at tumitimbang ng halos 2,700 pounds. At narito rin ang whale shark. Noong 2016, isang nakakatuwang pangyayari ang naganap sa India.
Isang whale shark ang natagpuan ng mga lokal na mangingisda na bahagyang naipit sa lambat, pero buhay pa ito, kaya nagkaisa silang tulungan itong makabalik sa dagat. Sama-samang kumilos ang mga mangingisda, tagapangalaga ng kagubatan at mga voluntaryo upang ligtas itong maibalik sa karagatan. Ayon sa opisyal ng distrito, ito ay isang whale shark, ang pinakamalaking isdang hindi nananakit ng tao. Sinunod nila ang mga tagubili ng ehensya para sa maayos na pagpapalaya. Matindi ang naging pagsisikap ng lahat, pero sulit dahil nakita nilang lumangoy ulit ang dambuhalang isda pabalik sa kalaliman. Pagkatapos ng tagpo, ipinadala nila ang mga larawan sa Maldives Whale Shark Research Program upang masubaybayan kung saan ito pupunta at kung paano ito kumikilos sa karagatan. At narito rin ang sperm whale. Sa hilagang bahagi ng Europe, partikular sa Germany, ilang sperm whales ang natagpuan sa mababaw na bahagi ng dagat. Ayon sa mga otoridad, posibleng naligaw ang mga ito habang naglalakbay dahil sa kakaibang kondisyon ng tubig sa North Sea. Kapag napunta sila sa mababaw na lugar, mahirap para sa kanilang gamitin ang kanilang sonar o acoustic navigation, kaya't minsan ay hindi nila natutunton ang tamang direksyon. May mga organisasyon ding naniniwalang nakakaapekto rito ang tunog mula sa mga barko at oil platforms. Ang sperm whale ay ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng balyena na may ngipin at maaari itong umabot sa 67 feet ang haba at tumitimbang ng higit 50 tons. Sa kabila ng mga hamon sa karagatan, patuloy ang mga siyentipiko sa pag-aaral kung paano mapapanatiling ligtas at protektado ang mga dambuhalang nilalang na ito.